Magandang araw o gabi. Ako si Nancy. Gusto ko sanang ibahagi ang kwentong ito na nangyari sa aming pamilya noong taong 1979 sa isang liblib na baryo sa Siquijor. Hindi ko ito malilimutan dahil ito ang unang pagkakataon na nakaharap namin ng isang bagay na hindi mapaliwanag ng siyensya. Noong panahon na yon, ang buhay sa aming baryo ay napakatahimik. Wala pang kuryente at ang tanging liwanag namin sa gabi ay mga gasera. Ang mga bahay ay malalayo sa isa't isa at napaliligiran kami ng mga naglalakihang puno at masukal na kagubatan. Kasama ko sa bahay ang asawa kong si Lucas at ang dalawa naming malapit na kaibigan at kapitbahay na sina Ben at Melchor. Si Mang Anding naman ang pinakamatanda sa aming grupo, isang kilalang manggagamot at biyasa sa mga usaping kababalaghan. Nagsimula nang may dumating na dayo sa kabilang sapa. Isang lalaking matangkad, maputla at laging nakayuko kung maglakad. Sabi ng mga usap-usapan, galing daw ito sa Mindanao at naghahanap ng katahimikan. Pero simula nung dumating siya, nagsimula na rin mamatay ang mga alagang hayop. Lucas, napansin mo ba ang mga manok natin? Natuyuan ng dugo at parang may kagat sa leeg. Sabi ko sa asawa ko habang naghahanda kami ng hapunan. Nancy, baka sawa lang yun. O kaya musang. Huwag kang mag-alala. Lalagyan ko ng mas matibay na bakod ng kulungan natin. Sagot ni Lucas habang nag-aayos ng kanyang itak. Kinabukasan, naglalakad kami ni Ben at Melchor patungo sa taniman. Nasalubong namin si Mang Anding. Seryoso ang mukha ng matanda at parang may malalim na iniisip. Ben, Melchor, mag-iingat kayo sa pag-uwi ninyo mamayang gabi. May naamoy akong kakaiba sa hangin. Hindi ito amoy ng tao o hayop lang. Babala ni Mang Anding sa amin. Ano pong ibig niyong sabihin, Mang Anding? May dayong aswang na nakapasok sa teritoryo natin. Hindi siya taga rito. Gutom na gutom ang dala niyang sumpa. Diretsong sagot ni Mang Anding bago siya nagpatuloy sa paglalakad papasok ng gubat. Nagkatingin ang kaming apat. Si Melchor na kilalang matapang ay napahawak ng mahigpit sa kanyang daladalang basket. Huwag yun ang intindihin masyadong matanda. Baka nananakot lang yun. Sabi ni Melchor. Pero alam ko sa boses niya na natatakot din siya. Pagdating ng gabi, uminit ang pakiramdam sa loob ng bahay. Napakatahimik ng paligid. Walang huni ng mga kuliglig. Walang tahol ng aso. Ang tanging naririnig lang namin ay ang malakas na paghampas ng mga dahon ng sahig sa labas kahit wala namang hangin. Nancy, pumasok ka na sa loob ng kwarto at itabi mo ang mga bata. Ako na ang magbabantay dito sa sala. Utos ni Lucas sa akin. Natatakot ako. Parang may naglalakad sa may bubungan natin. Bulong ko sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng paligid. Maya-maya pa, narinig namin ang isang malakas na kalabog sa itaas ng aming bubunga. Hindi ito tunog ng pusa, para itong tunog ng isang mabigat na tao na tumalong mula sa mataas na puno. Ben, Melchor, gising! Sigaw ni Lucas sa dalawa naming kasama na natutulog sa kabilang bahagi ng bahay. Mabilis na bumangon sina Ben at Melchor. Hawak nila ang kanilang mga sulo at itak. Lumabas sila sa bakuran para tignan kung ano ang naroroon. Lucas, wala kami makita rito. Pero ang baho ng paligid amoy nabubulok. Sabi ni Ben mula sa labas. Maya-maya biglang may narinig kaming huni ng isang malaking ibon. Pero ang tunog nito ay hindi galing sa malayo. Parang nasa loob mismo ng bahay namin ang tunog. Andito siya, Nancy. Huwag kang lalabas. Sabi ni Lucas bago namin narinig ang pagkabasag ng bintana sa kusina. Doon na nga po nagsimula ang kaguluhan. Pagkabasag ng bintana sa kusina, agad na sumugod si Lucas bitbit ang kanyang matalas na itak. Ang tanging liwanag lang namin noon ay ang maliit na apoy mula sa gasera na muntik pang mamatay dahil sa lakas ng hangin na pumasok sa loob ng bahay. Nancy, manatili ka dyan sa likod ko!
Sabi ni Lucas habang pilit na itinatapat ang ilaw sa dulo ng kusina. Pagtingin namin nanindig ang balahibo ko. May isang nilalang na nakaluhod sa may sahig, malapit sa aming lalagyan ng pagkain. Ang katawan nito ay mahaba, payat na parang butot balat na lang, at ang balat niya ay kulay abo na parang bangkay. Lumingon ito sa amin at doon ko nakita ang mga mata niyang nanlilisik at mapula, parang nagbabagang uling sa dilim. Sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay ko? Matapang na tanong ni Lucas, pero ramdam ko ang panginginig ng kanyang kamay na nakahawak sa akin. Hindi sumagot ang nilalang. Sa halip ay naglabas ito ng isang mahaba at matulis na dila na tila naghahanap ng madidilaan. Doon ko napagtanto na ito ang sinasabi ni Mang Anding na dayong aswang. Hindi ito basta-basta maligno. Ito ay isang nilalang na gutom na gutom. Lucas, si Bena at Melchor, tawagin mo sila. Sigaw ko habang paurong kaming naglalakad palayo sa kusina. Eksakto namang pumasok sina Ben at Melchor mula sa pinto sa harap. Bitbit ni Melchor ang isang sulo na gawa sa kawayan at kerosina. Nang tumama ang liwanag ng sulo sa nilalang, mabilis itong kumilos. Napakabilis niya, parang anino ng lumundag pa itaas at kumapit sa mga kisame naming gawa sa kawayan. Ben, harangan mo ang bintana. Melchor, tulungan mo ko rito. Sabi ni Lucas. Si Melchor ay agad na iwinasiwas ang sulo sa itaas. Umalis ka rito, kampo ng dilim. Hindi ka welcome dito sa baryo namin. Sabi ni Melchor habang pilit na inaabot ang nilalang ng apoy. Umiwas ang aswang at naglabas ng tunog na parang galit na pusa at asong pinagsama. Napakabaho ng hininga nito. Amoy lansa at amoy nabubulok na daga na kumalat sa buong sala namin. Lucas, bantayan niyo si Nancy. Lalabas ako, tatawagin ko si Mang Anding. Sigaw ni Ben. Alam ni Ben na sa mga ganitong pagkakataon, hindi sapat ang itak at lakas ng loob lang. Kailangan namin ang kaalaman ng isang eksperto sa mga ganitong kababalaghan. Sige Ben, bilisan mo. Mag-iingat ka sa labas, baka hindi lang isa kasama niya. Naiwan kami sa loob, sina Lucas, Melchor at ako. Ang aswang ay nanatiling nakakapit sa taas, naghihintay ng tamang pagkakataon. Habang nakatingin ako sa kanya, napansin ko ang kanyang mga kuko. Mahaba ito at matutulis. Kayang-kayang hiwain ang balat ng tao sa isang haplos lang. Melchor, huwag mong hayaang mamatay ang sulo. Iyan lang ang kinatatakutan niya. Paalala ni Lucas. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon biglang humangin ng napakalakas mula sa nabasag na bintana. Ang sulo ni Melchor ay kumukuti-kutitap. Tuluyang namatay. Nawala ang pangunahing liwanag namin. Ang tanging natira ay ang maliit na liwanag mula sa gasera. Lucas, Melchor, wala nang ilaw. Sigaw ko sa takot. Narinig ko ang malakas na kalabog. Bumagsak ang aswang mula sa kisame. Narinig ko ang daing ni Melchor. Napasigaw si Melchor. Sa dilim naman naramdaman ko ang kaguluhan. Nagtatagaan sila pero dahil madilim, hindi nila matiyak kung nasaan ang kalaban. Melchor, nasan ka? Nancy, huwag kang aalis sa pwesto mo. Sigaw ni Lucas habang winawasiwas ang kanyang itak sa hangin. Umaasang tatama ito sa aswang. Maya-maya pa, narinig namin ang isang pamilyar na boses mula sa labas ng bahay. Isang boses na nagbibigay ng kakaibang lakas ng loob. Lucas, Melchor, ilayo mo si Nancy sa gitna. May dala akong pangontra. Sigaw ni Mang Anding. Kasunod noon ay ang pag-alingaw-ngaw ng isang dasal na hindi ko maintindihan. Hindi ito Latina kundi isang sinaunang dialekto na tanging mga matatanda lang sa Siquijor ang nakakaalam. Kasabay ng dasal ay ang pagsabog ng amoy ng kamangyan at bawang sa buong paligid. Ang nilalang na nasa loob ng bahay ay biglang napasigaw sa sobrang sakit. Parang napapaso ang kanyang balat kahit wala namang apoy.
Nancy, ayos ka lang ba? Tanong ni Lucas habang kinakapa ako sa dilima. Nang mahawakan niya ang kamay ko, hinila niya ako patungo sa may pintuan kung saan nakatayo si Mang Anding kasama si Bena. Si Mang Anding ay may hawak na botilya ng langis na may ugat ng halaman sa loob neto at isang latigo na gawa sa buntot pagi. Ang kanyang mukha ay seryoso at punong-puno ng determinasyon na. Anding, nasugatan si Melchor. Sumbong ni Lucas. Dalhin niyo siya dito sa labas, Ben. Tulungan mo si Melchor. Utos ni Mang Anding habang dahan-dahang pumapasok sa loob ng bahay namin upang harapin ng dayong aswang. Nang makalabas kami sa bakuran, doon ko lang nakita ang sugat ni Melchor. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, kitang-kita ang tatlong malalalim na gilit sa kanyang balikat. Maitim ang dugong lumalabas dito at may kasamang malapot na laway na kulay berde. Melchor, tiisin mo ang sakit. Lalagyan natin to ng sukat asin mamaya. Sabi ni Ben habang pinipunit ang kanyang mga sariling kamiseta para ibalot sa sugat ni Melchor. Samantala sa loob ng bahay, narinig namin ang palitan ng mga kalabog at ang malakas na hagupit ng buntot pagi ni Mang Melchor. Bawat hagupit ay sinusundan ng isang nakakakilabot na hiyaw mula sa aswang. Lumabas ka. Ipakita mo ang tunay mong anyo, Dayo. Sigaw ni Mang Anding sa loob. Biglang tumalsik ang aswang palabas ng bintana sa kusina at bumagsak sa aming bakuran. Ilang metro lang ang layo sa amin. Doon namin siya nakita ng malinaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hindi na ito mukhang tao. Ang kanyang mga binti ay mahaba na parang sa tipaklong at ang kanyang likod ay kuba na may mga tumutubong balahibo na kasing tigas ng alambre. Lucas, kunin mo ang itak mo na may pahid ng langis ko. Sigaw ni Mang Anding na mabilis ding lumabas ng bahay. Inabot ni Mang Anding ang isang maliit na bote kay Lucas. Mabilis na binuhos ni Lucas ang langis sa talim ng kanyang itak. Ben Melchor, palibutan niyo siya. Huwag niyo siyang hayaang makabalik sa gubat. Utos ni Mang Anding. Kahit sugatan si Melchor, kumuha siya ng isang malaking tipak ng kahoy bilang pananggalang. Pinalibutan nila Lucas at Ben at Melchor ang nilalang. Ang aswang ay tila natataranta sa gitna. Lumilingon-lingon ito at naghahanap ng butas kung saan pwedeng tumakas. Bakit ka napadpad dito sa amin? Hindi mo ba alam na hindi ubra yan sa amin? Hamon ni Lucas sa nilalang. Ang aswang ay tumingin kay Lucas at sa isang iglap, bumuelo ito upang tumalon ng mataas. Pero bago pa man ito makalundag, mabilis na naihampas ni Mang Anding ang kanyang latigong buntot ng pagi sa binti ng nilalang. Isang hiyaw na nakabibingi ang pinakawalan ng aswang. Napaluhod ito dahil ang buntot ng pagi ay kilalang mabisang pangontra na nagpapakirot sa laman ng mga ganitong nilalang hanggang sa buto. Ngayon na, Lucas! Melchor! Ben! Sigaw ng matanda. Matindi ang tensyon noong mga sandaling yon na napapaligiran ni na Lucas, Ben at Melchor ang aswang sa gitna ng aming bakuran. Ang tanging maririnig na lang ay ang mabibigat na hininga ng mga lalaki at ang nakakakilabot na pagngalit ng ngipin ng aswang na yon. Lucas, dahan-dahan! Huwag kang susugod ng hindi handa! Ang aswang na tila naipit sa sulok ay biglang nagbago ng kilos. Imbis na tumakas, bigla itong sumugod kay Ben. Dahil sa bilis nito, hindi agad nakapag-react si Ben. Mabuti na lang, mabilis na naiharang ni Ben ang kanyang itak na may pahid ng langis ni Mang Anding. Huwag dito! Sabi ni Lucas habang tinutulak ang nilalang palayo kay Ben. Nang madampian ng talim ng itak ang balat ng aswang, umusok ito na parang bakal na isinasawsaw sa malamig na tubig. Umalingaw-ngaw ang hiyaw ng nilalang sa buong baryo. Ramdam ko ang panginginig ng lupa sa tindi ng kanyang galit. Anding, ayaw niyang sumuko! Sigaw ni Ben habang pilit na humahanap ng tiyempo para saksakin ang nilalang.
Dahil hindi lang siya basta aswang, Ben. Siya ay isang dayong mandurugo. Hindi siya titigil hanggat hindi siya nakakapatay ng isa sa inyo. Sagot ni Mang Anding habang patuloy na nagbiwisik ng binditadong asin sa paligid para hindi makalabas ng bilog ang aswang. Maya-maya biglang bumaling ang aswang sa akin. Nakatayo ako noon malapit sa puno ng kaimito, hindi kalayuan sa kanila. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula. Tumitig ito sa akin sa isang iglap. Kinalimutan niya ang mga lalaki na kapaligid sa kanya at mabilis na gumapang patungo sa akin sa paraang hindi mo akalaing magagawa ng isang nilalang na may ganitong anyong tao. Nancy! Takbo! Sigaw ni Lucas sa akin. Pero parang napako ang mga paa ko sa lupa. Hindi ako makagalaw sa tindi ng takot. Habang papalapit ang aswang, nakita ko ang kanyang bibig na bumuka ng mahigpit sa normal na laki. Puno ng matatalas na ngipin na tila mga karayom. Melchor, ang sulo! Sigaw ni Mang Anding. Kahit sugatan, mabilis na pinulot ni Melchor ang isang tuyong sanga na may gas at muling sinindihan gamit ang kanyang lighter. Nancy, yumuko ka! Sigaw ni Melchor bago niya buong lakas na inahagis ang nagniningas na kahoy patungo sa aswang. Eksaktong tumama ang apoy sa likuran ng nilalang. Ang nagniningas na kahoy ay nagpapaatras sa kanya, pero hindi pa rin siya tuluyang napapatumba. Dito na sumugod si Lucas. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itaga ang itak sa binti ng nilalanga. Para sa alaga namin pinatay mo! Demonyo ka! Sabi ni Lucas habang ibinabaon ang talim sa laman ng aswang. Isang itim na malapot na likido ang tumalsik sa mukha ni Lucas. Hindi ito dugo. Ito ay parang putik na napakabaho. Ang aswang ay napaluhod at doon na siya hinataw ni Mang Anding ng kanyang latigong buntot ng pagi sa mismong batok. Ben, hawakan mo ang mga kamay. Melchor, sa kabilang panig. Utos ni Mang Anding. Nagpambuno ang apat na lalaki laban sa aswang sa gitna ng kadiliman. Maririnig mo ang kalabog ng katawan at ang pag-ungol ng nilalanga na parang baboy nakakatayi na. Lucas, ang bungo! Doon mo itama! Sigaw ni Mang Anding habang pilit nilang pinipigilan ang pag-ikot ng aswang. Iniangat ni Lucas ang kanyang itak, pero bago pa man niya ito maibagsak, biglang nagsalita ang aswang. Isang boses na basag at parang galing sa ilalim ng lupa. Maawa kayo! Maawa kayo! Bulong ng nilalanga. Napatigil si Lucas. Kahit ako ay natigilan. Ang boses na iyon ng isang matandang lalaki. Ang boses ng dayong nakatira sa kabilang sapa. Lucas, huwag kang makinig. Panlinlang lang yan. Melchor, huwag mong bitawan. Sabi ni Bena. Pakiusap! Nagugutom lang ako! Dugtong pa ng nilalang habang dahan-dahang bumabalik sa anyong tao ang kanyang muka. Bagamat ang katawan niya ay nananatiling mahaba at nakakatakot. Ben, Melchor, Lucas, tingnan niyo ang kanyang likod. Utos ni Mang Anding sa mahinahong boses. Nang tignan nila ang likod ng dayo, doon nila nakita ang isang malalim at lumang sugat na hindi gumagaling. May mga uod na itim na gumagapang doon. Ayon kay Mang Anding, iyon ang selyo. Selyo ng sumpa na ipinasa sa kanya mula sa Mindanao. Mang Anding, anong gagawin natin sa kanya? Tao pa ba siya o hayop na? Tanong ni Melchor habang hinihingala. Siya ay isang biktima rin, Melchor. Pero hindi siya pwedeng mabuhay sa piling ng mga tao. Kapag ang isang aswang ay nakatikim na ng dugo sa isang lugar, babalik at babalik siya rito. Paliwanag ni Mang Anding. Anong ibig mong sabihin, Mang Anding? Na kailangan natin tapusin ang buhay niya? Tanong ni Lucas na tila nag-aalinlangan pa dahil sa paghingi ng awa ng dayo.
Lucas, isipin mo si Nancy. Isipin mo ang mga bata sa baryo natin. Kapag pinakawalan natin ito ngayon, bukas o sa susunod na gabi, may ibang pamilyang kamag-anak na iiyak. Seryosong sabi naman. Nagkatinginan ng mga lalaki. Ang dayong aswang ay nakatingala sa kanila. Ang mga mata nito ay nagpapalit mula sa pagiging mapula patungo sa pagiging normal na mata ng tao na punong-puno ng lungkot at gutom. Lucas, ang nakahawak ng itak ay ikaw. Pasya mo ang kailangan dito. Sabi ni Mang Anding habang hinihintay ang magiging kilos ng aking asawa. Hinawakan ng mahigpit ni Lucas ang hawakan ng itak. Tumingin siya sa akin at nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Alam ko na ang iniisip niya, ang kaligtasan ng lahat. Lalapit na sana si Lucas para tapusin ang lahat nang biglang may narinig kaming isang malakas na huni mula sa kakahuyan. Hindi lang isa kundi marami. Parang sumasagot sila sa hiyaw ng aswang na nasa gitna namin. Lucas, Anding, may mga kasama pa siya, sabi ni Ben habang tinuturo ang mga nagliliwanag na mata sa gitna ng madilim na gubat. Melchor, ihanda mo ang lahat ng gas. Bubuhusan natin ang buong paligid. Sigaw ni Mang Anding na tila nagulat din sa dami ng mga dumating. Doon ko naramdaman ang tunay na kaba. Akala namin ay tapos na ang lahat dahil nahuli na namin ang dayong aswang. Pero ang mga huning narinig namin mula sa madilim na bahagi ng gubat ay nagpabago ng sitwasyon. Hindi lang iisa na paris na mga mata ang nakatingin sa amin mula sa kakahuyan. Marami sila at tila hinihintay lang nila ang hudyat para sumugod. Lucas, Melchor, huwag kayong tatalikod. Anding, anong mga yun? Akala ko ba dayo lang ang aswang na to? Tanong ni Bena. Ito ang tinatawag na sunod-sunod, Ben. Ang mga malignong sumasabay sa dayong aswang dahil alam nila may mapapala silang tira-tirang laman at dugo. Paliwanag ni Mang Anding habang mabilis na gumagawa ng guhit ng asin sa paligid namin. Ang dayong aswang na nakasubsob sa lupa ay biglang tumawa ng mahina. Isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong kawayan. Hindi ako nag-iisa, bulong nito sa gitna ng kanyang paghihingalo. Melchor, tulungan mo si Ben doon sa bandang kanan. Lucas dito sa kaliwa. Utos ni Mang Anding. Nancy, pumasok ka na sa loob ng bilog na asin. Huwag kang aalis dyan kahit anong mangyari. Mabilis akong sumunod kay Mang Anding. Pumasok ako sa loob ng proteksyon habang ang 4 na lalaki ay nakatalikod sa akin, nakaharap sa dilim ng gubat. Maya-maya pa, isa-isang lumabas ang mga nilalanga. Hindi sila kasing laki ng dayong aswang pero mas mabilis sila at parang mga asong ulol na naglalaway. Ang mga ito ay ang mga tiyanak at wakwak na sumunod sa amoy ng dugo ni Melchor na patuloy pa ring tumutulo mula sa kanyang sugatang balikat. Lucas, heto ang langis. Ipahid mo sa mga itak. Sugod na, sabi ni Lucas nang makitang tumalo ng isang maliit pero mabilis na nilalang mula sa puno ng nyog. Sinalubo ito ni Lucas ng isang malakas na taga. Dahil may langis ang kanyang itak, naglabas ng liwanag ang bawat tama nito sa balat ng maligno. Narinig ko ang mga hiyaw ng sakit at kalabog ng mga katawang bumabagsak sa damuhan. Si Melchor naman kahit hirap na hirap sa kanyang sugat ay hindi nagpatalo. Ginamit niya ang kanyang sulo para itaboy ang lumilipad na wakwak. Huwag kayong lalapit, mga hayop kayo. Sigaw ni Melchor habang pilit na pinoprotektahan ng aming pwesto. Samantala ang dayong aswang na nasa gitna ay tila kumukuha ng lakas mula sa gulo. Napansin ni Mang Anding na dahan-dahan itong gumagapang patungo sa labas ng bilog. Ben, ang dayo, tatakas siya. Tawag ni Mang Anding. Mabilis na hinarangan ni Ben ang dayo. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos, sabi ni Ben. Pero sa isang hindi inaasahang pagkakataon,
Ang dayo ay biglang bumuga ng maitim na likido sa mukha ni Ben. Ang mata ko! Lucas, hindi ako makakita, Lucas! Sigaw ni Ben habang nabibitawan na ang kanyang armas at napapahawak sa kanyang muka. Dahil sa pagkabulag ni Ben, nagkaroon ng pagkakataon ng dayong aswang na makatayo. Kahit pilay ang isang binti dahil sa taga ni Lucas, nagawa itong sunggaban ni Ben sa may leeg. Lucas, tulungan mo ko! Agad na sumugod si Lucas para iligtas ang kaibigan. Nagpambuno sila sa lupa, si Lucas at Ben at ang dayong aswang. Sa kabilang dako naman ay abala si Mang Anding at Melchor sa pagtataboy ng mga maliliit na malignong pilit na pumapasok sa aming bakuran. Nancy, kunin mabuti ng suka sa kusina ngayon na! Utos ni Mang Anding sa akin. Kahit nanginginig ang buong katawan ko, ay tumakbo ako papasok sa kusina. Habang kumukuha ko ng suka, naramdaman ko ang isang malamig na hangin sa aking likuran. Paglingon ko, isang wakwak na nakapasok pala sa bintana at ngayon ay nakatitig sa akin. Lucas, Anding! May nakapasok dito! Sigaw ko habang ibinabato ang kahit na anong mahawakan ko. Mga plato, baso at kawali. Narinig ko ang mabilis na yabag ni Melchor patungo sa kusina. Nancy, yumuko ka! Sa isang iglap, pumasok si Melchor at hinampas ng kanyang sulo ang wakwak. Sumabog ang apoy sa loob ng kusina at ang nilalang ay muling lumabas ng bintana habang nag-aapoy ang pakpak. Heto, suka, Melchor. Iniabot ko sa kanya ang bote. Salamat, Nancy. Balik ka na sa bilog, bilis. Sabi ni Melchor bago siya muling lumabas para tulungan sina Lucas. Paglabas namin, nakita ko si Lucas na nakapatong sa dayong aswang. Hawak niya ang itak sa leeg nito. Pero ang mga kamay ng aswang ay nakabaon sa braso ni Lucas. Mang Anding, tapusin mo na to! Sigaw ni Lucas habang tinitiis ang sakit. Ibinuhos ni Mang Anding ang suka sa hinaluan ng asin at dinurog na bawang sa mismong muka ng katawan ng dayong aswang. Ang epekto nito ay parang asido. Natunaw ang balat ng nilalang at nagsimula itong mangisay ng husto. Ito ay para sa lahat ng pamilya sinira mo. Sabi ni Mang Anding habang itinutusok ang kanyang matulis na kawayang may nakaukit na krus sa mismong puso ng dayong aswang. Isang huling sigaw ang pinakawala ng dayo. Isang sigaw na umalingaw-ngaw hanggang sa kabilang baryo. Pagkatapos nun, unti-unting nanahimik ang paligid. Ang mga maliliit na maligno na kanina ay sumugod ay biglang nagsitakbuhan pabalik sa gubat nang maramdaman nilang patay na ang kanilang pinuno. Naiwang hinihingal sina Lucas, Ben at Melchor at Mang Anding sa gitna ng bakuran. Si Ben ay dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga mata gamit ang malinis na tubig na aking dinala. Si Melchor naman ay napaupo sa sahig dahil sa sobrang pangihina. Tapos na ba, Mang Anding? Tanong ni Lucas habang tinitignan ng dahan-dahan na ang pagkatungan ng unang katawan ng aswang. Para sa gabing to, tapos na, Lucas. Pero ang amoy ng kamatayan ay hindi basta-basta nawawala sa lupain ito. Tinignan ko ang asawa ko. Marami siyang galos at bakas ng pakikipaglaban. Lucas, ayos ka lang ba? Tanong ko habang nilalapitan siya. Ayos lang ako, Nancy. Ang mahalaga, ligtas ka. Akala namin ay iyon na ang wakas. Pero habang nililinis namin ang bakuran bago mag-umaga, may napansin si Ben sa bulsa ng damit ng dayo bago ito tuluyang maging abo. Habang unti-unting nagliliwanag ang langit at sumisilip ang unang sikat ng araw, ang katawan ng dayong aswang ay naging parang tuyong kahoy na dinurog at naging abo. Ngunit sa gitna ng abong yon may napansin si Ben na isang bagay na hindi natunaw ng dasal.
Lucas, tignan mo to. Tawag ni Ben habang maingat na pinupulot ang isang maliit na piraso ng balat ng hayop na may nakatali na hibla ng buhok ng tao. Lumapit si Mang Anding at kinuha ang bagay na yon. Nanliit ang kanyang mga mata. Ito ay isang padala, Lucas. Ang dayong ito ay hindi kusang pumunta rito. Pinadala siya ng isang mas malakas na kapangyarihan mula sa pinanggalingan niya. Anong ibig niyo sabihin mo, Anding? Tanong ni Melchor habang iniinda ang sakit ng kanyang sugat na nilalagyan ko ng dinurog na dahon ng kakawate bilang paunang lunas. Na nagutos sa kanya na hanapin ang isang partikular na pamilya dito sa baryo natin. Nancy, Lucas, may kamag-anak ba kayo galing sa Mindanao? Tanong ng matanda. Nagkatingin kami ni Lucas. Wala kaming maalalang kahit sino. Pero biglang pumasok sa isip ko ang namayapang lolo ni Lucas na si Lolo Tiburcio. Sinasabing noong kabataan niya ay naging sundalo siya at nadistino sa malalayong bahagi ng bansa. Mang Anding, baka may kinalaman to sa nakaraan ni Lolo Tiburcio. Bulong ni Lucas. Hindi pa kami nakakasagot ng maayos nang biglang may dumating na humihingal na bata. Ang anak ni Aling Belena. Mang Anding, Lucas, si Aling Belen, nawawala ang kanyang bunso. May nakita raw silang malaking aso na tumalong palabas ng bintana nila kaninang madaling araw. Napamura si Melchora. Hindi pa pala tapos. Ang dayong napatay natin ay panggulo lang. Nancy, pumasok ka. At ilang ang lahat ng pinto. Lucas, Ben, Melchor, kailangan nating sundan ang bakas bago pa tuluyang makalayo ang isa pa nito. Utos ni Mang Anding. Isa pa, ibig sabihin may kasama ang tayo na hindi natin nakita kanina. Tanong ni Ben habang mabilis na kinukuha ang kanyang itag. Ang napatay natin ay isang bantay. Ang tunay na kumakain ay ang kasalukuyang nasa labas pa. At base sa balat ng hayop na ito, hindi lang ito basta aswang. Ito ay isang tiktik na may kakayahang magpalit anyo bilang tao o hayop sa isang kurap lang ng mga mata. Tumakbo sina Lucas patungo sa bahay ni Aling Belena. Naiwan ako sa loob ng bahay, yakap ang aking sarili habang nakatingin sa labas. Ramdam ko pa rin ang takot. Noong panahong yun, kapag may nawalang bata sa aming baryo, madalas ay hindi na ito nakikita ng buhay o kung mahanap man, kulang na ang laman loob nito. Pagdating ni Lucas sa bahay ni Aling Belena, nakita nila ang gulo. Ang bintana sa silid ng bata ay wasak. May mga bakas na kuko sa dingding na kasing lalim ng hiwa ng kutsilyo. Dito sila dumaan, Lucas. Papunta ito sa sapa, doon sa musukal na bahagi ng kagubatan kung saan nakatira ang tayo. Sabi ni Ben habang sinusundan ang mga patak ng dugo sa lupa. Teka, Ben, may tsinelas ng tao. Tanong ni Melchor habang pinupulot ang isang lumang tsinelas na pamilyar sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Hindi maaari. Si Mang Celso ang kumuha sa sarili niyang anak. Hindi makapaniwalang tanong ni Ben. Hindi si Mang Celso yan, Ben. Iyan ang sinasabi ko sa inyo. Ang tiktik ay nanggagaya ng anyo. Kinuha niya ang anyo ng ama ng bata para hindi ito matakot nang kunin siya sa higaan. Paliwanag ni Mang Anding habang mabilis na naglalakad patungo sa sapa. Habang papalapit sila sa sapa, narinig nila ang isang mahinang iyak ng bata. Nanggaling ito sa ilalim ng malaking puno. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog kahit na umaga na. Lucas, dahan-dahan. Baka bitag lang to. Bulong ni Mang Anding. Nakita nila ang isang figura na nakatalikod. Kamukhang kamukha ito ni Mang Celso. Karga-karga ang bata. Pero may mali sa kanyang tindig. Masyadong mahaba ang kanyang mga braso at ang kanyang mga siku ay nakabaliktad. Celso, ibigay mong bata! Sigaw ni Lucas habang tinututok ang kanyang itak. Dahang-dahang lumingon ang figura. Ayon kay Lucas, doon siya halos himatayin sa takot. Ang mukha ni Mang Celso ay parang natutunaw na kandila.
Ang isang mata nito ay nasa pisngi na at ang bibig nito ay punong-puno ng itim na balahibo. Hindi niyo mapipigilan ang gutom. Wika ng nilalang gamit ang boses na parang maraming tao ang nagsasalita ng sabay-sabay. Ngayon na, Ben. Melchor, Sigaw ni Lucas. Sumugod si Ben at Melchor mula sa magkabilaang gilid. Pero ang nilalang ay napakabilis. Sa isang iglap, tumalon nito pataas sa sanga. Bitbit ang bata. Mang Anding, ang bata baka mahulog. Sigaw ni Melchor. Kumuha si Mang Anding ng isang maliit na pana na ang dulo ay may nakatusok na buto ng hayop na binasbasan. Lucas, kailangan mong umakyat. Kami na ang bahala dito sa baba. Si Lucas na kilala sa pagiging magaling sa pag-akyat ng nyog ay walang pag-aalinlangang sumampa sa higanting balite. Habang umaakyat siya, naramdaman niya ang mga maliliit na kamay na humahawak sa kanyang binti. Mga duwende at lamang lupa na tila pinipigilan ng kanyang pag-akyat. Bitawan niyo ako, mga kampo ng demonyo. Sigaw ni Lucas habang winawasiwas ang kanyang itak na may pahid pa rin ng langis ni Mang Anding. Nang makarating si Lucas sa isang malaking sanga, nakita niya ang tiktik na akmang susubo na sa maliit na bata. Ang tila nito ay mahaba at parang sinulid na matalima. Hoy demonyo, dito ka tumingin. Sigaw ni Lucas para makuha ang atensyon ng nilalanga. Lumingon ang tiktik at naglabas ng nakakakilabot na tawa. Pero hindi alam ng nilalang sa ibaba ay tapos na ang dasal ni Mang Anding. Ibagsak ang sumpa. Sigaw ni Mang Anding mula sa ibaba sabay bitaw ng kanyang pana. Tumama ang pana sa likod ng nilalang. Nang hinig ang buong puno ng balite, ang nilalang ay nawalan ng balanse at nabitawan ng bata. Nakuha ko na. Sigaw ni Lucas habang mabilis na sinalo ang bata bago ito tuluyang mahulog sa lupa. Pero ang tiktik ay hindi pa sumusuko. Kahit may pana sa likod, mabilis itong gumapang patungo kay Lucas na parang gagamba. Ang mga kuko nito ay nakahanda ng ibaon sa dibdib ni Lucas. Lucas, sa likod mo! Sigaw ni Ben mula sa ibaba. Sa taas ng puno na iyon akala ko talaga ay mawawalan na ako ng asawa. Hawak ni Lucas ang bata sa kanyang kaliwang braso habang ang kanang kamay naman ay nakakapit sa madulas na baging ng puno. Ang tiktik na nasa anyo pa rin ng tila natutunaw na Mang Celso ay mabilis na gumapang papalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay nanlilisik at ang mahabang dila ay humahampas sa hangin na parang latigo. Lucas, huwag kang bibitaw. Ihagis mo ang bata kay Ben. Sigaw ni Mang Anding mula sa baba. Pero napakataas ng kinalalagyan ni Lucas. Kung ihagis niya ang bata at hindi ito masasalo, tiyak na kamatayan ang sasapitin ng paslit. Hindi ko pwedeng ihagis. Masyadong mataas nito. Sagot ni Lucas habang pilit na umiiwas sa kuko ng nilalang. Sa isang iglap, sumunggab ang tiktik. Nabaon ng matalas na kuko nito sa balikat ni Lucas. Napasigaw ang aking asawa sa sobrang sakit. Pero imbis na bitawan ng bata, lalo pa niya itong niyakap ng mahigpit. Lucas! Sigaw ni Melchor na agad na nagsimulang umakyat sa kabilang bahagi ng puno para sumaklolo. Si Ben naman ay mabilis na kumuha ng isang bote ng langis na may kasamang bawang at asin mula sa supot ni Mang Anding. Mang Anding, gawin na natin ang huling paraan. Tumango si Mang Anding. Kinuha niya ang kanyang latigong buntot ng pagi at ibinabad ang dulo nito sa natitirang binditadong langis. Lucas, Melchor, pumikit kayo. Isang nakakasilaw na liwanag ang lumabas mula sa taas. Nang biglang ihagis ni Ben ang bote ng langis sa direksyon ng tiktik. Habang si Mang Anding naman ay buong lakas na inihampas ang latigo sa puno. Ang tunog ng hagupit ay parang kulog na yumanig sa buong kagubatan. Isang hiyaw na hindi tao ang pinakawalan ng nilalang. Maya-maya pa, itinarak ni Ben ang kanyang itak sa dibdib nito
habang si Mang Anding naman ay nagbuhos ng sako-sakong asin sa katawan nito. Ang tiktik ay nangisay na parang linta na binudburan ng asin hanggang sa unti-unti itong tumigas at naging parang uling. Samantala, dahan-dahang nakababa si Lucas bitbit ang bata. Pagbaba niya sa lupa, agad siyang napaluhod sa pagod at sakit ng kanyang sugat. Mabilis akong tumakbo papalapit sa kanya dahil hindi ko na natiis na manatili sa loob ng bahay nang marinig ko ang sigawan sa sapa. Lucas, salamat sa Diyos, ayos lang kayo. Sabi ko, kinuha ko ang bata sa kanyang bisig. Ang bata ay himalang mahimbing na natutulog. Tila hindi na malaya ng panganib na pinagdaanan. Nancy, ang balikat ko. Mahinang sabi ni Lucas. Ang mga sugat niya ay nangingitim na rin. Isang sinyalis na may lason ang kuko ng dayong aswang. Agad na lumapit si Mang Anding. Kinuha niya ang luya at ginuya ito bago dinura sa sugat ni Lucas. Tisin mo, Lucas. Kailangan nating ilabas ang dumi bago pa ito kumalat sa puso mo. Nang mag-umaga na talaga, dinala namin ang bata pabalik kay Aling Belen. Walang pagsidlan ang pasasalamat ng ina. Habang ang tunay namang Celso ay nakitang tulog na tulog sa kanilang silid. Walang malay sa kanyang anyo, ay ginamit na pala ng isang demonyo. Nilinis namin ang bakuran at sapa. Ang mga abo ng dayong aswang at ang tiktik ay pinapaanod ni Mang Anding sa dagat para hindi na muling makabalik ang kanilang espiritu sa lupa ng Sikihora. Tapos na ang lahat, Lucas. Pero lagi kayong mag-iingat. Magmula noon naging mas mapanatag ang mga tao sa aming baryo. Hindi na namin basta-basta tinatanggap ang mga dayo nang hindi muna sinusuri ang kanilang anino o ang kanilang paraan ng pagkain. Ang kwentong ito ay nanatiling babala sa aming pamilya na sa likod ng tahimik na gabi may mga matang nagmamasida, naghihintay lang ng pagkakataon na makapasok sa aming mga tahanan.